ganda ng panahon guys, ang liwaliwanag. Mainit pa siya. Super init pa. Kanina nung ano doon sa pinuntahan namin, 1 hour and a half ako nag-drive. Grabe ang traffic. Pero ngayon na pauwi na ako, iba nang daan ang dinaanan ko. Kasi kanina highway 20 dinaanan ko papunta sa El Perro. Ngayon, pabalik sa Montreal, kinuha ko na yung highway 40. Ito. Diretso na. Ito na. Congestion na. 13 Sud or Relent. What's that? 40 East congestion. 40 East congestion. Relente Ahekmore. Oh my gosh. Yan na. Yung papunta sa Laval, yan o. Kikita nyo sa ano guys. Yan o. Pilang-pila ang sasakyan. Grabe ang traffic dyan sa exit na yan, no? Yan, no? Hindi pa sila nakaka-exit. Hindi pa nga, malayo pa yan sa exit, guys. Pero tingnan mo na ang ano, parada ng sasakyan na nakapila, oh. Yan ang papunta sa Lachine, papunta sa Laval. Kala siguro nitong nakatutok sa akin, eh, wala akong sinusundan. Eh, ang sinusundan ko is mabagal. Ayan. Kala mo siguro... Kala siguro nito ay wala akong sinusundan. Tutok na tutok. Itong sinusundan ko ang mabagal. Yun. Nauna siya sa third lane. Wala kang magawa. Kasi ang sinusundan ko mabagal. So, hindi ako pwedeng ano. Kasi minsan ibang driver dito guys, mga ano din. Mga pasaway. Gusto yung ano, kala nila yung sarili nila ang ano, kalsada. So far so good. So far so good. Hindi kami traffic, pero sa kabila guys, nako yan no. Bumper to bumper yung ano traffic dito sa dinadaanan ko pa isa-isa lang. Ayan. Doon lang kami medyo na traffic sa bandang yun, pero dito oh, pa isa-isa lang. Ayan. Mainit na mainit
school bus. Traffic na. Ayan ako. Nako. Ay, kwentuhan pala tayo guys, bago ko makalimutan. Yung mga nanonood pa. Kasi alam ko yung iba baka habang pinapanood to, sabihin, oh, boring naman yung ano niya. So, meron pala ako guys, kasi marami na ako nakikita na tungkol dito sa Canada. Mayroong nag-post, na sa YouTube na, na daw, mas, na yun, yung mass deportation na daw ng mga nandito. Oh well, yung mga ang ng immigration tungkol sa mga ng government, tungkol sa labor, sa mga work permits, is that babawasan na nila yung pagpapasok ng mga workers galing sa ibang bansa. It's like babawasan nila nung narinig ko is parang babawasan ng 7%, ngayon parang 20%. So ngayon, yung iba naman is nagiging parang pinapalaki ba na parang nananakot na rin na mass deportation ba. Of course, yung mga yung work permit guys, is kung ang work permit mo binigay sa'yo is 1 year, gagamitin mo lang talaga siya 1 year. And then, unless na-renew ka ng amo mo. Kung hindi, uuwi ka talaga. So karamihan ng mga work permits is 1 year, 2 years. Once na matapos yun guys, is na yun, uuwi sila. Unless na magre-renew, babalik sila. So hindi yun pag talagang wala ka ng papel dito, uuwi ka na. Hindi ka i-deport. Unless na magtago ka, mag-under the table kang trabaho, yun. Hahanapin ka ng immigration at i-deport ka. So hindi maganda yun na magkaroon ka ng record na i-deport ka. Kasi, hindi ka na makabalik dito kahit may mag-sponsor sa'yo. Isa yun sa guys, na nakakasira sa record na ang iba, kasi nga ayaw magbayad ng tax, kasi na dito sa Canada guys, kasi dalawa ang tax namin dito sa Quebec. Ako, dahil nasa Quebec ako, dalawa ang tax na binabayaran namin dito sa trabaho. Pag nagtrabaho ka, dalawang tax ang kakaltasin sa'yo, sa provincial at federal. Pero, pag tumanda ka naman, pag nagpension ka na, pag 60 years old mo, yung provincial government is, kung depende sa sa contribution mo, yun din ang pension mo. So kung malaki yung contribution mo na kinakalta sa bawat sahod mo, malaki din ang sasahurin mo, malaki din ang pension mo, I mean. At doon din parehas din sa federal na pag age 65 mo, pe-pension, bibigyan ka rin nila ng pension. So ulit, depende rin ulit yun sa contribution mo. Ngayon, yung mga nag-under the table na yan guys, wala silang contribution sa government. So kung mag-retirement sila, yung parang lang, yung minimum lang na ang makukuha nila. So hindi para-pares ang pension guys. Depende sa hulog ng mo, trabaho din sa employer kung magkano hinuhulog sa iyo. So, yun ang dito guys. So, parang magbayad ka ng tax, babalik din sa'yo pag nagtanda ka. So, yun ang kaibahan guys. So, yung mass deportation is hindi yun totoo guys. Natural, uuwi yung mga tapos na ang kanilang mga work permit. At yun nga, binawasan nga lang yung pagpasok ng mga workers galing sa ibang bansa. So, in-announce na siya. Kailan ba yung in-announce? August yata yung in-announce. So, yun ang Ay, dito guys, makikita nyo yung aeroplano padaan. Ay, hindi makita. Kasi yung mga dumadaan sa dumadaan sa taas dyan, ang airport pa, I mean, malapit dito kayo mga aeroplano naglaland is kitang-kita. But anyways. So, yun guys ang na binawasan na yung kaya yung mga nasa Pilipinas, kung may mga nagre-recruit pa dyan guys na wag masyado kayong kasi nga kahit sabihin nilang may trabaho dito, tapos kayo dito, pagdating dito magka-problema dahil yung trabaho nga is binawasan na. So magkakautang-utang lang kayo.
Kaya wag niyong wag kayong basta maniwala sa mga kasi talagang mag-ingat kayo na mapasubo ba. Noon walang problema, mabilis lang ang dito, pero ngayon marami na ring na-scam dahil yung iba alam nilang hindi na binawasan na yung mga workers na papasok dito is patuloy pa rin na nagre-recruit or patuloy pa rin nag-accept ng application. At in the end, hindi rin kayo makaalis or hindi rin kayo doon sa tinatrabaho nyo kasi nga hindi na walang trabaho naman pagdating dito. At yung isa pa guys, yung student, wag nyong isipin na porque naka-apply kayo ng student visa, pagdating dito is makakatrabaho kayo. Hindi guys, talagang kung 1 year ang course na kinuha mo, 1 year ka rin dito mag-aaral, uuwi ka after that. Or at isa pa, hindi yun basta na parang nakarating ka na dito is pwede na mo nang makuha yung family mo. Hindi. Yun guys, kung mag-asawa kayo na pumunta as a student, pwede pa yon. Tapos pwede kayong magtrabaho ng 20 hours per week. Part-time lang yun guys, hindi siya full-time. So kasi ang iba, ang iniisip nila, once nakapasok na dito sa Canada, makaka-full time silang trabaho kahit student visa. Hindi, kasi pag student visa ka, talagang full time ka sa school. At yung part-time mo is pwede mo siyang trabahuhan ng after school ng 2 hours, 3 hours, 4 hours, ganun. Or 4 hours every day, part-time mo, para may time kang mag-aral. Ganun lang yun guys. Kaya kailangan mong milyones bago ka makapunta dito pag student visa ka. Kasi yung tuition fee mo is babayaran mo na yan bago ka makapunta dito. So yun ang mga guys, dapat tayong maging maingat sa pag-a-apply. Di tulad noon na mabilis makapunta dito dahil marami pang trabaho na nag-aantay. Marami pang mga employers. Pero ngayon dahil nga medyo rin ang economy din ng Canada, so nila na yung mga companies bago mag-hire sa labas, dito na mag-hire yung mga din dito, kasi nga walang mga trabaho din ng iba dito, marami ding nawawalan ng trabaho. So yun ang point doon ng immigration. So kaya wag kayo masyado guys, hindi sa dinidiscourage ko kayo, siguro pwede kayo mag-apply hindi Canada, kasi talagang ngayon sa Canada is iba na ang rules. At wala na dito yung dati, kami noon, pasok ko is caregiver program. Once na nakapasok ka dito as caregiver, after 2 years, pwede ka nang mag-landed immigrant. I-apply mo na yung pamilya mo, so makukuha mo sila sabay-sabay, mga pamilya mo, asawa mo, anak mo. Pero ngayon guys, wala na. Mag-apply na lang independent immigrant, pero million ang gagastusin mo kasi kailangan ng show money. So I hope na may kayo guys, natutunan na maging maingat. So see you in my next video. Sa mga bago na nanood, na nakinig is kung hindi pa kayo nakapalo sa aking channel, pakipalo at press the bell button para updated kayo kung may bago akong video. So thank you for watching. God bless everyone.